Good morning students. Today, gagawa na naman tayo ng bagong video patungkol sa Microsoft Excel. So, ito meron ako ditong table na gawa na siya. And dito sa column A, and column B, column C, lalagyan natin siya ng mga days of a week. This is a monitoring or baon monitoring table na kung saan gagamitin lang nating idea para ma-compute natin gamit ang basic formula ng Microsoft Excel. So dito ayusin lang natin, lalagyan natin ng total baon o MWF or Monday, Wednesday, and Friday. So sa column na to, dito natin ilalagay yung total ng Monday, Wednesday, and Friday na baon. So, kung titignan po natin, pag click natin tong cell na to, makikita natin yung formula na to. Na gumamit siya ng sum. Equals sum. Again, pag sinabi natin formula, it always start with an equal sign. Okay? So, edit lang natin ng konti. Yan. So, pag nag-e-edit po kayo, ay i-click nyo lang po or ilagay nyo lang equals sum. Tapos, pag nakita nyo nang lumabas yung sum, i-double click nyo lang. And then, lalabas na po yung open and close parentheses. Tapos, i-click nyo lang po yung Monday. Tapos, lalagyan nyo ng comma. Click nyo rin yung baon sa Wednesday. And then, comma ulit. And then, i-click nyo lang po yung baon sa Friday. And then, enter lang po. So, tignan natin kung tama. Since pare-parehas lang po yan ang bibilangin sa bawat row. So, dito, para po yun sa row na to. Okay. So, dito naman, lalabas naman po yung total ng Monday, Wednesday, Monday, Wednesday, and Friday sa column na to or sa row na to. Ayan, paulit-ulit. So, since paulit-ulit lang yan lahat, tuturuan ko kayo ng technique para hindi nyo na kailangang ulit-ulitin yung paggawa ng formula. I-align yung center nyo muna. Yan. Tapos, pag na-click na po yan, makakita po kayo ng maliit na dot square dito sa baba, sa right side, lower right side of the cell. Hover nyo yung mouse nyo doon and then click and drag. And then, automatic na po magko-compute yan. Yan, nagka-automatic na siyang nagkaroon ng formula. Okay, check natin. Ayan, so tama. Monday, Wednesday, Friday lang po yung binilang niya. Yan. So, yan po ang technique kapag palaktaw-laktaw yung bibilangin. Okay? Or ito total. So, basically sa table, meron pong nakalagay na Tuesday, Thursday, pero ang kinompute lang po natin ay Monday, Wednesday, and Friday. Dito naman po sa average, ang basic requirements po dyan ay may 2 decimal places. Now, paano naman po kapag katulad po sa sample na to, ang dami pong numbers after ng decimal places. Ayan, so dito po papasok yung ating increase and decrease numbers places. Okay, number of places. Ayan, so gamitin lang po natin yung, yan, i-click lang natin yung cell na gusto nating lagyan or i-adjust, and then gamitin natin yung number format icon na decrease indent or decrease decimal places. So, ayan na. Naka 2 decimal places na po yung ating average. Ayan. So, tignan po natin, paakyat. Ayan, so sa akyat po, yung table natin, makikita natin yung mga numbers or yung mga baon ng mga bata, no, sa bawat araw sa isang linggo. Okay, so try po nating yan, so dito po, yan, so yung column na yan ay bibilangin niya yung mga numbers na nasa kaparehas niya ng kulay sa taas. So burahin muna natin, and then yan, dito sa total na to ay gagamit tayo ulit ng equal sum, and then click natin yung double click lang natin yung sum pag lumabas, and then highlight lang po natin yung numbers sa taas. Okay? So dito naman sa minimum,
equals min or mean. Double click and then click and drag lang po natin yung mga numbers sa taas. Then hit enter lang po. Okay, dito naman sa maximum, click equals max, and then drag lang po natin yung mga numbers o kusa na po siyang mag-identify kung ano yung maximum numbers or pinakamataas na number sa ating cell na range of cells sa taas. So sa average ay type po natin equals average and then double click, highlight lang po natin yung cell reference na kung pinanggalingan and then hit enter. Okay. So, kapag nagawa na po natin itong mga to, column na to, papakita ko sa inyo ang technique para hindi na natin ulit-ulitin yung formula. Highlight lang po natin, and then click lang po tayo sa pangalawa or sa column C, and then right click, piliin po natin yung formula. Yan yung icon, yung pangatlong icon. Yan, i-paste lang po natin yung formula. Hindi po kasama yung format or yung color ng cell, pati yung font style, hindi. Yung formula lang po yung kinopya natin. Kasi normally, kapag nagkopya po tayo ng cell, ay nakokopya po pati yung design, pati yung font size, at lahat ng properties na pinanggalingan ng original cell natin. Pero kapag naka-paste special po, ay specific lang po yung ating or makakapapamili po tayo kung ano po yung specific attributes lang ng cell na ating kukopyahin. So, tapos na po yung ating table para sa MS Excel formula or basic formula. Okay? And para po magawa po ninyo yan ay sundan nyo lang po yung video na to. Then, ano bang purpose or kahalagahan ng ating formula? Ang kahalagahan yan is kahit ulit-ulitin mo or papalitan mo yung laman ng sa table ay hindi mo na ulitin or ang pagko-compute. Okay? Kasi naka-automatic na po. Bye!